Awakwartawab Shalanawa. Awakwartawab Shalanawa. Abayahawa Shabashamayang. Abayahawa Shabashamayam. Salaka Lanawa. Salaka Lanawa. Alkataa Yanawa. Alkataa Yanawa. Watawada Lak Aldamak. Watawada Lak Aldamak. Sa satap at kataa Yanawa. Sa satap at kataa Yanawa. Kal halal hawadla abayahawa alhayam. Kal halal hawadla abayahawa alhayam. Bahasa masyayak hawashay. Bahasa masyayak hawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Palakpak tayo. Palakpak. Dahil ito na ang last sa topic natin na Book of Jasher. Chapter 90 and 91 will be our study. Ito na yung pinaka-last. Sa next Sabbath, ang talakayan natin ay Book of Maccabees. Yung aklat ni Maccabeo. Dalawang aklat yan. First and second book. Hindi natin matalakay ang 3 at saka 4 kasi hindi Hebrew ang original. Greek. So, yung Maccabeo 1 lang to. First and second lang. Kasi yun talaga ang galing sa Hebrew. So, yun. Okay? Ito na ang pinaka-last chapter, 90 and 91. At tapos na ang Book of Jasher. May mga remnant Hebrew Israelite na ayaw nila sa Book of Jasher. Yung kukunin nyo sa apps, corrupted talaga yan. Binago na yan sa Vatican. Pero itong atin kasi, sa Ethiopia to eh. Kasama to sa original scripture, Tanakh, sa ancient Hebrew scripture. That's why magkaiba talaga ang mga sinasabi sa original at saka yung corrupted na Jasher. Okay. So, simula na tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 90, verse 1 to 50. Nang panahong iyon, sa ikalimang taon, matapos makatawid ang mga anak ni Israel sa Jordan, matapos magpahinga ang mga anak ni Israel mula sa kanilang pakikipagdigma sa mga Kananeo, nang panahong iyon, nagkaroon ng malalaki at matinding labanan sa pagitan ng Edom at ng mga anak ni Kitim. At nakipaglaban ang mga anak ni Kitim sa Edom. At si Abianos, na hari ng Kitim, ay lumabas ng taong iyon, na siyang ika-31 taon ng kanyang paghahari. At isang malaking hukbo na kasama niya mula sa mga makapangyarihang lalaki ng mga anak ni Kitim. At siya ay pumunta sa Seir upang makipagdigma sa mga anak ni Esau. Okay. May digmaan ang bansang Kitim at saka bansang Edom. Sa ngayon, ang bansang Kitim, ito yung bansang Cyprus. Ang Edom ngayon na bansa, sila yung naka-occupy sa bansang Israel. Silang Netanyahu. Ang nakatira sa Israel ngayon, mga Edomites, mga lahi ni Esau. Dahil ang totoong Hebrew Israelite ay nagkalat pa sa 4 na sulok ng mundo. Scattered, the 4 corner in the world. That's why tayo dito, tribe of Manasseh, tribe of Asher, tribe of Naphtali, and tribe of Zebulun nandito. So, nagkalat ang 12 tribe sa buong mundo. Ang Edom, yun ang nakatira sa Israel ngayon. Mga Edomites. Ngayon, nagkaroon ng digmaan. Kasi yung Edom dito, doon sila sa Seir, nakatira, yung lupain ng Seir. Ito naman sa Cyprus ngayon. Okay, tuloy tayo. At narinig ni Hadad na hari ng Edom ang kanyang ulat, at lumabas siya upang salubungin siya,
kasama ang isang mabigat na bayan at malakas na hukbo. At nakipagdigma sa kanya sa parang ng Edom. At ang kamay ng Kitim ay nanaig laban sa mga anak ni Esau. At pinatay ng mga anak ni Kitim ang mga anak ni Esau, 22,000 lalaki. At lahat ng mga anak ni Esau ay tumakas mula sa harap nila. At hinabol sila ng mga anak ni Kitim. At naabutan nila si Hadad na hari ng Edom, na tumatakbo sa unahan nila, at hinuli nila siyang buhay, at dinala siya kay Abianos na hari ng Kitim. Okay, natalo ang mga Edomites, yung malahi ni Esau, sa Kitim, yung bansang Cyprus na ngayon. So, maging alipin sila sa Kitim, yung panahon na yan. So, tuloy tayo. At iniutos ni Abianos na patayin siya. At namatay si Hadad na hari ng Edom noong ika-48 taon ng kanyang paghahari. At ipinagpatuloy ng mga anak ni Kitim ang kanilang paghabol sa Edom. At sinakta nila sila ng may malaking pagpatay. At ang Edom ay naging sakop ng mga anak ni Kitim. At ang mga anak ni Kitim ay namuno sa Edom. At ang Edom ay naging nasa ilalim ng kamay ng mga anak ni Kitim. At naging isang kaharian mula noong araw na iyon. At mula noon ay hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. At ang kanilang kaharian ay naging isa sa mga anak ni Kitim. So, yung mga Edomites ngayon, wala nang kaharian nila. Under na sila sa Kitim. Patay ng hari nila. So, na isang bansa na, mga Edomite, nagpasakop sa bansang Kitim, na bansang Cyprus ngayon. So, ganun ang nangyari sa buhay ng mga lahi ni Esau, yung mga Edomites, na ngayon, sila na ang naka-occupied sa bansang Israel. At feeling nila, mga Jewish, mga Hebrew sila. Pero hindi yan Hebrew. Nakita mo na may tsura eh. Yung tsura nila, mga mga mistiso. Mga lahi yan ni Mastima. Si Mastima ang tatay ni Esau eh, na tinawag na Edom. Ibig sabihin pula. Okay, tuloy tayo. At naglagay si Abianos ng mga opisyal sa Edom, at ang lahat ng mga anak ni Edom ay naging sakop at tagapag-alaga kay Abianos. At bumalik si Abianos sa kanyang sariling lupain sa Kitim. At nang siya'y bumalik, binago niya ang kanyang pamamahala at nagtayo para sa kanyang sarili ng isang maluwang at nakukutaang palasyo bilang isang maharlikang tahanan, at naghari ng may seguridad sa mga anak ni Kitim at sa Edom. Nang mga araw na iyon, matapos palayasin ng mga anak ni Israel ang lahat ng mga Kananeo at mga Amoreo, si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. Okay. Si Joshua, super matanda na. Ngayon, dito naman sa Edomites at saka Kitim, Kitinite, yung Cyprus, ay wala na, isang bansa na lang. Ang mga Edomites ay naging bansang Kitim na, under na sila doon. So, yan ang nangyari. So, yung panahon na yan, si Joshua medyo talagang matandang-matanda na. So, tuloy tayo. At sinabi ni Yahweh kay Josue, ikaw ay matanda na, puspos ng buhay, at isang malaking bahagi ng lupain ang natitira pang aariin. Ngayon ngay hatiin mo ang lupain ito bilang mana sa 9 lipi at sa kalahating lipi ni Manases. At tumindig si Josue at ginawa ang ayon sa sinalita ni Yahweh sa kanya.
At hinati niya ang buong lupain sa mga lipi ni Israel bilang mana ayon sa kanilang mga paghahati. Okay, yan na. Bago tumawid sa Jordan, yung kalating tribo ni Manase, doon sila nakapagmana. Tapos yung kalahati naman doon sa kabilang tawid ng Jordan. So divided into two ang tribe ni Manase sa lupain. Parang parang Caloocan. Caloocan District 1, Caloocan District 2, divided. Nasa gitna ang Quezon City. Nubaliches. Parang ganon nangyari. Okay, ngayon, tingnan natin ha. Ngunit sa lipi ni Levi ay hindi niya binigyan ng mana. Ang mga handog sa Yahawa ang kanilang mana, gaya ng sanilata ni Yahawa tungkol sa kanila sa pamamagitan ni Moises. At ibinigay ni Josue ang bundok Hebron kay Caleb, na anak ni Jepon, isang bahagi na higit sa kanyang mga kapatid, gaya ng sinalita ni Yahawa sa pamamagitan ni Moises. Kaya't ang Hebron ay naging mana ni Caleb at ng kaniyang mga anak hanggang sa araw na ito. Sa lungsod ng Hebron ay namana kay Caleb sa Israel. Hebron. Okay, tuloy tayo. At hinati ni Josue ang buong lupain sa pamagitan ng palabunutan para sa buong Israel bilang mana, gaya ng iniutos sa kanya ni Yahawa. At ang mga anak ni Israel ay nagbigay sa mga Levita ng mga lungsod mula sa kanilang sariling mana at mga pastulan para sa kanilang mga hayop at mga ari-arian, gaya ng iniutos ni Yahawa kay Moises. Ay gayon din ang ginawa ng mga anak ni Israel, at kanilang hinati ang lupain sa pamagitan ng palabunutan, maging malaki o maliit. At sila yumaon upang ariin ang lupain ayon sa kanilang mga hangganan. At ang mga anak ni Israel ay nagbigay kay Josue na anak ni Nun ng isang mana sa gitna nila. So ang Levita, wala silang mana sa lupa. Kasi ang trabaho nila sa sanctuary, sa templo, bilang mga saserdote. So binigyan na sila ng, kumbaga, sa mga naangkin ng lupain ng mga ibang tribo na matirahan, pero hindi talaga sa kanila yon. Ano lang, pinagamit lang. Saka sa mga tupa, baka, sa kanila para kabuhayan. Kasi ang 10% sa 11 tribe ay yun ang mana sa mga Levita. Tithes, ang tithes nila sa Levi matanggap. Nga naglilingkod sa templo. So yan po ang arrangement nila doon. Pero ang pag-angkin ng mga lupa sa mga tribo ay palabunutan. Kasi kung magturo-turo sila, baka mag-agawan sila sa isang magandang lugar. So, pagbunutan, nabunot mo yung kabatuhan, bundukan, wala, hindi mo nabunot mo diyan ka. Parang walang magtampo, walang magtampororot. O tinatawag ng mga magkaroon ng tamporitis. Kasi yun ang nabunot mo So yan. Okay, tuloy tayo. Sa pamagitan ng salita ni Yahawa, ibinigay nila sa kanya ang lungsod na kanyang hiniling. Ang Temnat Serach sa bundok ng Ephraim, at itinayo niya ang lungsod at nanirahan doon. Ito ang mga mana na hinati ni Eliezer na pari at ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga ama ng mga lipi sa mga anak ni Israel sa pamagitan ng palabunutan sa Selo, sa harap ni Yahawa. Sa pintuan ng tabernakulo ay kanilang ginawa ang palabunutan na paghahati ng lupain. At ibinigay ni Yahawa ang lupain sa mga Israelita, at kanilang inari ito ayon sa sinabi ni Yahawa sa kanila, at ayon sa ipinangako ni Yahawa
sa kanilang mga ninuno. O yun. So yung panahon na yan ay talagang wala na. Bunutan kung saan silang tribo nakabunot. Halimbawa, tribo ni Naphtali, yun, sa lugar. Ngayon, it's sad to say na ang mga remnant Hebrew Israelite wala na sa bansang Israel ngayon. Ang naka-occupy diyan ay hindi yan totoong Hebrew Israelite, mga Edomite, mga lahi ni Esau yan. Dati na-under sila sa Kitim, yung bansang Cyprus. Ngayon, nagkaroon na sila ng sariling bansa na nagkunwari silang mga Hebrew. Tapos, ang salita nilang Hebrew, ginawa na modern na. Modern Hebrew na, hindi na yung original Hebrew talaga. Kasi ang original Hebrew, mabasa sa Genesis chapter 1, verse 1, Baraa Sayat, Baraa, Alhayam, at Hasamayam, Wat Haaratasa. Yan ang nakasulat sa original. Ngayon, yung ginawa naman nila ng modern, Bereshit, Bara, Elohim. Ang Alhayam, naging Elohim na. Elohim, Pris, Haaris. Bereshit, Bara, Elohim, Samayim, Pris, Haaris. Samayim, yung langit. Haaris, yung lupa. Haaratasa yun. So, sa original. So, tingnan mo yung binabago na nila. So, ang nag-imbento ng modern ngayon, yung mga Edomites, nga nagkunwaring mga Jewish, mga Hudyo daw sila. So, yan ang nangyari. That's why na ang Shalom, ginawa nila ng Shalom. Ang Bawakar Tawab ay ginawa lang Bukir Tub. Bukir Tub. Bawakar Tawab yan. Good morning. So, binago nila. Yung Alhayam, naging Elohim na. Yung Yahweh, naging Yahweh, naging Yabe. So, Yahweh, Yabe. So, may Yabe. Ang ibang grupo, Yabe sila. Ang iba naman, Yahweh. Pero kung basahin mo talaga doon sa scripture ng modern Hebrew, Bible, Yewa. Yewa, ginawa lang Yahweh para magsamba sa fallen angel. Si Yahweh kasi fallen angel. Si Yabe, ganun din. Ginawa naman nila ng Yehovah. Nagkaroon ng noong 1524 AD, ang Yehovah naging Jehovah. Yan ang paniwalaan ng mga Jehovah Witness. Fallen angel pa rin yan. So, kita mo yung daya, ang buong mundo nagsamba sa mga fallen angel ng mga satanas. Kailangan back to the original scripture, Tanakh. So, dapat doon, Yahweh. Nagkatawang tao siya, Yahweh siya. Yahweh siya. Tapos, sino siya? Alhayam. Makapangyarihan. Pero binago ng mga iba, Alhaya daw, Alhaya. Mali, walang Alhaya. Kung ba't tingnan mo ang original scripture, Alhayam nakasulat, hindi Alhaya. Tapos yung Aba nila, inalis lang H. Naging Aba, naging kaawa-awa, naging kasumpa-sumpa. Para bang blasphemy yun. Yung pamumusong, yung paninira nila kay Yahweh yun. Akala yung Aba nila, paninira, Aba ang Aba mo. Aba Yahweh, ang Aba mo, kawawa ka. Kasi inalis nila ang letter H. So, wala talaga. Tapos hindi pa sila maniwala nga si Yahweh nagkatawang tao. Siya si Yahweh siya eh. Wala daw Yahweh siya eh. Sila yung mga anti-Mashiach, Yahweh siya eh. Sila yung nakasulat dito sa last day na magtayo ng third temple na mga synagogue of Satan. Nandito na talaga tayo sa last hour. Ngayon, kung mag-shout down ang currency natin, gagamit na yung digital ID. O babagsak sa microchip ilagay dito
Pag wala kang tatak ditong 666 na microchip, hindi ka makapagbili, hindi ka rin mapagbinta. Nandito na tayo sa last hour, hindi ito last days. Last hour. Yun ang nangyari. Okay, tuloy tayo. Basa. At binigyan ni Yahweh ang mga Israelita ng kapahingahan mula sa lahat ng kanilang mga kaaway sa paligid nila, at walang sino mang tumayo laban sa kanila. At ibinigay ni Yahweh ang lahat ng kanilang mga kaaway sa kanilang mga kamay, at walang isang bagay na nagkulang sa lahat ng kabutihan na sinalita ni Yahweh sa mga anak ni Israel. Oo, tinupad ni Yahweh ang lahat ng kaniyang ipinangako ni Abraham, Isaac at Jacob. At tinawag ni Josue ang lahat ng mga anak ni Israel at binasbasan sila at inutusan silang maglingkod sa Yahweh. At pagkatapos ay pinayaon niya sila. At ang bawat isa ay yumaon sa kaniyang bayan at ang bawat isa ay sa kaniyang mana. So, ang mga Hebrew Israelite, yung panahon na yan ni Joshua, masunurin kay Yahweh. That's why na mapayapa sila doon. Walang kaaway. Ang kaaway nila doon, talo. So, yung na-occupy nila ang bansang Kanaan, nga naging maging bansang Israel, payapa. Pero once na sila tumangkilik na sa mga Diyos-Diyosan, ay doon na nagsimula ang problema nila. Hindi na, pinabayaan na sila ni Yahweh. Kasi sumamba na sila sa ibang alahayam. Hindi nga pwede banggitin eh. Ang ibang alahayam, kailangan yung alahayam si Yahweh lang talaga. At nagkatawang tao si Yahweh siya. Pero pag mabanggit ka regarding dyan, maliban dyan, regardless of yung mga name na yan na wala doon, magagalit na si Abba Yahweh. Yan ang mangyari. Na mayroon kasing mga Hebrew Israelite noong panahon na, lalo na doon sa Maccabi, mabasa, na double kara, Yahweh, pero dito naman tumangkilig naman sila sa mga pangalan ng ibang alahayam. Kasi makatanggap sila blessing doon sa hari, sa mga hintil. Pero pira lang ang gano nila eh. May mga, sa panahon natin ngayon, may gano'n yun. Simba ko dito, kay Abba Yahweh, Sabado, pero dito naman sa linggo, kasi may grocery ibibigay. Pero pira lang talaga, wala talaga. Pag ganyang pasaway, nung panahon ni Moses at kan Joshua, pinapatay nila yon. Pero kay Apostle Paul, huwag patayin. Itiwalag lang. Kasi mga pasaway talaga eh. Kasi madadamay ang mga matitino sa mga pasaway kung hindi natin siya itiwalag. Madadamay tayo sa kasalanan niya. Para hindi tayo madamay, alisin na lang siya. Mabuti nga ngayon, di na, itiwalag na lang. Panahon nila ni Moses, nila ni Joshua, nako, patayin talaga. So yan, tuloy tayo. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod sa Yahweh sa lahat ng mga araw ni Josue. At binigyan sila ni Yahweh ng kapahingahan mula sa lahat ng mga paligid nila. At sila ay nanirahan ng panatag sa kanilang mga bayan. At nangyari, ng mga araw na iyon, na si Abianos na hari ng Kitim ay namatay. Noong 38 taon ng kanyang paghahari, na siyang 7 taon ng kanyang paghahari sa Edom. At inilibing nila siya sa kanyang lugar na kanyang itinayo para sa kanyang sarili. At si Latinos ay naghari na kahalili niya ng 50 taon. O yan, yung hari ng Kitim ay napatay. Ano lang yun, namatay yun sa katandaan rin. So, ang biro mo naman, ilang taon siya naghari? Ay 50 taon. 50 years. So yun. Matagal-tagal. Okay, tuloy tayo. At sa panahon ng kanyang paghahari, nagdala siya ng isang hukbo
at siya ay lumaban sa mga naninirahan sa Britanya at Kernania. Ang mga anak ni Eliseo na anak ni Haban, at siya ay nanaig laban sa kanila at ginawa silang mga alipin. Pagkatapos ay narinig niya na ang Edom ay naghimagsik mula sa ilalim ng kamay ng itim. At si Latinos ay pumunta sa kanila at sinaktan sila at sinupil sila at inilagay sila sa ilalim ng kamay ng mga anak ni Kitim. At ang Edom ay naging isang kaharian kasama ng mga anak ni Kitim sa lahat ng mga araw. O yan. So akala kasi nila, yung namatay na ang hari sa Kitim, si Latinos, ay pwede na sila makawala. Hindi pa rin. Hindi pa rin mangyari. Kasi wala naman silang kapangyarihan. Wala siyang pwersa, sandatahang lakas. Ang Kitim, matitiba yung sandatahang lakas eh. That's why, control pa rin ang mga Edomites. Okay, tuloy. At sa loob ng maraming taon ay walang hari sa Edom. At ang kanilang pamamahala ay kasama ng mga anak ni Kitim. At nangyari, noong ika-26 na taon pagkatapos na makatawid ang mga anak ni Israel sa Jordan, na siyang ika-66 na taon pagkatapos na umalis ang mga anak ni Israel sa Ehipto, na si Josue ay matanda na, puspusa na ang mga taon na may 108 taong gulang ng mga araw na yaon. O yan. Gurang na talaga si Joshua. May 108 taon. 108 ang edad niya. So, ayun, tuloy tayo. At tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang mga matanda, ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga opisyal. Pagkatapos na mabigyan ni Yahweh ng kapahingahan ang lahat ng mga Israelita mula sa lahat ng kanilang mga kaaway sa palibot. At sinabi ni Josue sa mga matanda ng Israel at sa kanilang mga hukom, narito, ako'y matanda na, puspusa na ang mga taon, at inyong nakita ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng mga bansang kaniyang pinalayas sa harap ninyo, sapagkat ang Yahweh ang lumaban para sa inyo. Ayan. So, kaya lang sila nagtagumpay kasi si Yahweh talaga ang lumalaban para sa kanila. Kung wala sila Yahweh, hindi naman talaga sila magtagumpay. Ang liit lang, kunti lang sila i-compare sa mga kaaway na kasing dami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Pero natalo kasi, biro naman, nagpaulan si Yahweh ng granizo. Yung yelo na bato. Binagsakan yung mga tao, patay. Mas marami pang namatay sa granizo nga nabagsakan kaysa espada ng mga Israelita. So, kapag ang mga Hebrew Israelite, masunurin lang talagang kay Yahweh lang sila magsamba, wala na iba, talagang si Yahweh, yung protection niya, nandoon talaga. Pero kung ikaw ay magsamba ka kay Yahweh, tapos magsamba ka rin sa mga pangalan ng fallen angel, saan ka ba talaga? Sino ba talaga ang totoong minamahal mo? Si Yahweh ba o si God, si Lord, si Jesus? Si Jehovah, si Yahweh? Kasi diyan magagalit si Yahweh na mga tinatawag sa mga Christian ay mga fallen angel yan. Mas tama pa ng Islam eh, Alahayam. Sabi ni Hagar, nakita ko si Alahayam, hindi ko namatay, tawagin ko si Yahweh na siya si Allah nga nakakita. Oh. Sino yun si Allah? Si Yahweh ang nakakita. Pero yung Christian, doon natin malalaman sa sa sunod Sabat, Book of Maccabees, ang originality ng Christian ay sa Egypt nagmula. At ang mga sinasamba ng mga Christian ay mga fallen angel na mga satanas. That's why ang Christianity, kulto talaga, kulto. Kung kayo'y manatili sa Christian, akala ba nyo sa langit ay mapunta? Na sinasamba nyo si Satanas na taga-imperno?
Impyerno talaga. Yung pinsan ko, lagi ko siyang gishare ng mga video ko, saka yung mga na-translate ko. Hindi, gi-ignore niya eh. Pinsan ko, gi-ignore niya sa Mindanao. Nakaraang January 13, nabangga siya, binangga siya sa patay. Patay siya. Yung pinsan ko. So, nasaan siya ngayon? Sa impyerno. Tinanggihan niya eh. So, devoted kasi siya sa Catholic yan siya eh. Devoted siya sa mga rebulto, sa mga pangalan ng Kahit naman born again, ganun pa rin ang pangalan, pare-pareho lang. Kasi ang mga born again Christian, mga evangelical churches o Protestant, daughter churches lang kayo sa Roman Catholic. Isa lang pangalan nyo, Christian eh. Catholic, Christian. Protestante, Christian. Born again, Christian. Puro Christian. Ikulto ang Christian eh. Abangan nyo sa sunod Sabat. Italakayan natin ang Book of Maccabees. Malalaman nyo, ang Christianity ay nagmula sa Egypt. Bago dumating sa Roma at nakalat sa buong mundo. Christian is nanggaling yan kay Serapis Christus na ginawang Isos Christus. Tapos na-create na ang liturgy ni Sino noong 1524 AD. Yung Isos naging Jesus, naging Jesus Christ. Pero original dyan, si Serapis Christus na fallen angel. Dinagdagan na ng dalawa, si Leviathan at saka si Dagon o 10 na. Tapos yung Jesus, hayop yan eh. Baboy, kabayo, butiki, isda. Sa Revelation, binanggit ang sumamba sa hayop ay ibubulit sa lawang apoy nga naglagablab. Araw-gabi, pahirapan sila. Sumamba sa hayop, sino yan? Jesus Christ. Hayop, fallen angel, Satanas. Pero, kinagista na kasi sila, Jesus Christ, na kasing kilala namin eh. Napamahal na namin. Mag-isip kayo. Huwag kayong magpadala sa emotion nyo. Gamitin yung isip ninyo, utak ninyo. I-research nyo. Alamin nyo ang history ng Christianity. Yun na nga ang Proverbs ni Dr. Jose Rizal, na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroonan. Lingunin natin ang pinanggalingan, yung original scripture. Original, Tanak, na tinawag na sa English Bible. Yung original ang ating paniwalaan. Hindi yung nasalint na sa King James Version, sa NIV, sa American Standard Version, na puro corrupted ang mga nakalagay doon, sinamba nyo, puro mga pangalan ng fallen angel na naging mga satanas. Yung satanas na yan, mga fallen angel naman yan na hindi nga sumunod kay Yahweh, binagsak, naging fallen angel. Yan ang sinamba ng sangkatauhan ngayon, yung Christian. So nakakaawa nga, marami talagang dadalhin, mapupunta sa impyerno. Ngayon, ito puspusa na ipangangaral natin ang totoo. Kaya lang, para hindi maniwala. Meron namang naniwala, yung napalayo na, bumalik sa paniwala doon sa mga fallen angel. Pasumba-sumba pagsayaw. Tapos wala na. Bumalik na kay God, Lord na. Wala talaga. Yan ang binanggit doon, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maligtas. Hindi na tapat hindi na natiling tapat kasi nalayo na, wala na, iba na. Balik. Para bang aso, sinuka, tapos yung sinuka niya, kinain uli. Sinuka mo yan dati, bakit kainin mo uli yun? Sinuka mo na ang God, Lord. Yahweh ka na, Yahweh siya Sinuka mo na si Jehovah, Yahweh. Ngayon bumalik ka, kainin mo uli. So nakakaawa. Pero sinabihan na natin
sadya talagang matigas ang ulo, at least sa final judgment, hindi na tayo masumbatan nila. Sinabi natin, ayaw maniwala, hindi na sila makasumbat. Pero kung hindi natin sinabihan, pwede tayo masumbatan, ay alam mo palang totoo, tapos hindi nyo sinabi sa amin, o masumbatan tayo. That's why na-create natin itong YouTube channel para sa buong mundo ay marinig. Tagalog to, pero sa ibang bansa, pwede na maisalin nila doon sa lingwahe nila para yung pangarap ng Tagalog, marinig nila, yung lingwahe na nila, maintindihan lang mga sinasabi ko. High-tech na kasi ngayon eh. So yan. Ngayon, tuloy tayo. Kaya't ngayon ay magpakalakas kayo upang ingatan at gawin ang lahat ng mga salita ng kautusan ni Moises na huwag lumihis sa kanan o sa kaliwa at huwag kayong gumaya o makikiisa sa mga bansang naiwan sa lupain nito. Ni huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, kundi kayo'y kumapit sa yahawa ninyong alahayam, gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. O yan, binanggit to. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero binabanggit pa rin. So, sadya talagang matigas talaga. Pero tiyaga lang tayo, sabi, para wala silang isusumbat sa atin at hindi sila makapag-reason kay Abay Hawa na, Yawa, sa impyerno mo ako gilagay. Dati naniniwala naman ko sa'yo. Kaya na problema, dati yon bumalik ka eh. Yung suka, kinain mo uli. So yan. Okay, tuloy tayo. At lubos na hinimok ni Josue ang mga anak ni Israel na maglingkod sa Yahawa sa lahat ng kanilang mga araw. At sinabi ng lahat ng mga Israelita, maglilingkod kami sa Yahawa naming alahayam sa lahat ng aming mga araw. Kami at ang aming mga anak at ang mga anak ng aming mga anak at ang aming binhi magpakailanman. At si Josue ay nakipagtipan sa bayan ng araw na iyon at pinayao niya ang mga anak ni Israel at sila yumaon bawat isa sa kanilang mana at sa kanilang lungsod. Nag-promise sa mga Hebrew Israelite nga maglilingkod sila kay Yahawa naming alahayam sa lahat ng aming mga araw. Kami at ang aming mga anak at ang mga anak ng aming mga anak at ang aming mga binhi magpakailanman. Pero hindi nangyari yan. Kasi yung anak mo, tinuruan mo gusto, okay. Yung anak naman niya, kumbaga apo mo na, hindi gaanong naturuan. Ayon, lumihis lang. Yan ang nangyayari na wala na ang original Hebrew Israelite sa bansang Israel ngayon. Ang naka-occupied ngayon ay mga Edomites na dati sinakop ng Kitim ng bansang Cyprus. Sila na ngayon, sila si Netanyahu. Mga Edomites, mga lahi ni Esau yan. Hindi yan lahi ni Jacob Israelite. Ngayon, tuloy tayo. Nangyari ng mga araw na iyon, nang ang mga anak ni Israel ay naninirahan ng ligtas sa kanilang mga lungsod, na kanilang inilibing ang mga buto ng mga lipi ng kanilang mga ninuno, na kanilang iniahon mula sa Ehipto. Bawat isa sa mana ng kanyang mga anak, ang 12 anak ni Jacob, ay inilibing ng mga anak ni Israel. Bawat isa sa pag-aari ng kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng mga lungsod, kung saan nila inilibing ang 12 anak ni Jacob na iniahon ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto. Yan. Pag alis kasi nila sa Egypt, dinala nila mga buto sa bawat anak ni Israel, ni Jacob, sa kanyang mga inapo. At doon nila ilibing sa mana nilang lupain. Okay, tuloy tayo. At inilibing nila ang buto ni Ruben at Gad sa kabilang panig ng Hordan na ibinigay ni Moises sa kanilang mga anak. At ang buto ni Simeon at Levi
ay kanilang inilibing sa lungsod ng Mauda na ibinigay niya sa mga anak ni Simeon. At ang mga nayon ng lungsod ay para sa mga anak ni Levi. At ang buto ni Huda ay kanilang inilibing sa lungsod sa tapat ng Bethlehem. At ang mga buto ni Sakar at ni Zebulon ay kanilang inilibing sa Sidon sa bahaging napunta sa kanilang mga anak. Si Sibulon, ay kanilang nilibing sa Sidon. Sa Sidon pala gilagay. Na bahaging napunta sa kanilang mga anak. Yung lahi ni Sibulon. Kailan yung na-scattered na siya, napunta sa Cebu. That's why napangalang Cebu kasi mga Sibulon sila. Yan. Wala lang si Pastor Richard. So, yung mga lahi niya dito sa Sidon. Okay, tuloy tayo. At ang buto ni Dan ay inilibing sa bayan ng kaniyang mga anak sa Estael. At ang buto ni Neptali at ni Aser ay inilibing nila sa Cadiz Neptali. Bawat isa sa kani-kaniyang lugar na ibinigay niya sa kaniyang mga anak. At ang mga buto ni Josue ay inilibing nila sa Sikim, sa bahagi ng bukid na binili ni Jacob kay Hamor at naging mana kay Jose. At inilibing nila ang buto ni Benjamin sa Jerusalem sa tapat ng mga Jebuseo na ibinigay sa mga anak ni Benjamin. Inilibing ng mga anak ni Israel ang kanilang mga ama, bawat isa sa bayan ng kaniyang mga anak. Okay. Ang buto ni Neptali at saka ni Aser sa gilibing sa Cadiz Neptali. So doon. So wala lang dito si Pastor Bade, yung grand lolo niya. May yung mga lakad yata. So dito, sa kanya-kanyang mga lugar ng mga ninuno, ng mga anak ni Israel, yung 12 ng mga anak niya. So kanya-kanyang libing na. Mga buto lang yun, dinala nila galing sa Egypt. Okay, tuloy tayo. At sa katapusan ng 2 taon, si Josue na anak ni Nun ay namatay na 110 taong gulang. At ang mga araw na pinamahalaan ni Josue ang Israel ay 28 taon. At ang Israel ay naglingkod sa Yahweh sa lahat ng araw ng kaniyang buhay. At ang iba pang mga pangyayari kay Josue at ang kaniyang mga pakikipaglaban at ang kaniyang mga pagsaway sa kaniyang ginamit sa pagsaway sa Israel at lahat ng kaniyang iniutos sa kanila. At ang mga pangalan ng mga lungsod na inari ng mga anak ni Israel noong kaniyang mga araw, narito, nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga salita ni Josue sa mga anak ni Israel at sa aklat ng mga pakikipaglaban ni Yahweh na isinulat ni Moises at Josue at ng mga anak ni Israel. So 110 ang edad ni Josue. Namatay siya. O, mahaba na rin yun, 110. Pero mo. So, ganon. Ngayon, tuloy tayo. At inilibing ng mga anak ni Israel si Josue sa hangganan ng kaniyang mana, sa Temnat Serak, na ibinigay sa kaniya sa bundok ng Ephraim. At namatay si Eliezer, na anak ni Aaron, ng mga araw na yaon. At inilibing nila siya sa isang burol na pag-aari ni Peneas, na kaniyang anak, na ibinigay sa kaniya sa bundok ng Ephraim. Saan nilibing? Doon sa bundok na Ephraim, yung namana ng mga lahi ni Ephraim. Si Eliezer at saka si Joshua. So, sa next chapter na tayo, last chapter. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 91, verse 1 to 17. Nang panahong iyon, pagkamatay ni Josue, ang mga anak ng mga Kananeo ay naroon pa rin sa lupain at ipinasya ng mga Israelita na palayasin sila. At ang mga anak ni Israel ay nagtanong sa Yahweh na sinasabi, sino ang unang aahon para sa amin laban sa mga Kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ni Yahweh, ang Huda ay aahon. At sinabi ng mga anak ni Huda sa mga anak ni Simeon,
Sumama kayo sa amin, sa aming lupain, at lalaban kami sa mga Kananeo, at kami rin ay sasama sa inyo, sa inyong lupain. Kaya ang mga anak ni Simeon ay sumama sa mga anak ni Juda. Si Juda na, tribe of Judah na ang namuno ngayon, yung panahon, yung pagkamatay ni Joshua. Namuno ng tribe Judah. Tapos nag-assist ang tribe of kay Simeon. So, kasi may mga kaninio pa, mga Canaanites pa ang naiwan na nakatira sa naging bansang Israel. Iyon ang maging delikado sa kanila pag lumakas ang puwersa uli. Okay, tuloy tayo. At ang mga anak ni Juda ay umahon at lumaban sa mga Kananeo. Kaya ibinigay ni Yahweh ang mga Kananeo sa kamay ng mga anak ni Juda. At sinaktan nila sila sa Besik, 10,000 lalaki. At sila'y lumaban kay Adoni-Besik sa Besik. At siya'y tumakas mula sa harap nila. At hinabol niya siya at nahuli siya. At hinawakan nila siya at pinutol ang kanyang mga hinlalaki at mga paa. At sinabi ni Adon-Nebesek, 70 hari na putol ang kanilang mga hinlalaki sa kamay at paa, ay namulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking mesa. Gayon din ang ginawa ng inyong alahayam sa akin. At dinala nila siya sa Jerusalem at siya'y namatay doon. So, ang ginawa ng mga Hebrew Israelite, yung tribe of Judah na namuno na ngayon, pinaputol yung mga daliri, pati sa paa. So, para hindi na makahawak ng espada Putol na So, yon. So, ganun. Itong hari nito, wala na ang daliri. Putol na. Tuloy tayo. At ang mga anak ni Simeon ay sumama sa mga anak ni Juda at kanilang sinaktan ang mga Kananeo ng talim ng tabak. At ang Yahweh ay sumasa mga anak ni Juda at kanilang inari ang bundok. At ang mga anak ni Jose ay umahon sa Betel na siyang Luz, at ang Yahweh ay sumak sa kanila. At ang mga anak ni Jose ay nagnanman sa Betel at nakita ng mga bantay ang isang lalaking lumalabas sa bayan at kanilang hinuli siya at sinabi sa kaniya, ipakita mo sa amin ngayon ang pasukan ng bayan at kami ay magpapakita ng kagandahang loob sa iyo. So, ang namuno, Judah. Tapos, malalay si Simeon. Tapos, ito naman, yung kay tribe of Joseph. Mga lahi naman ni Joseph dito sa Betel ang kanang pwesto nila. Ngayon, 3 ng tribo ang matake. Ngayon, ay nakita sila, sige, sabihin mo ang daan papunta sa loob ng bayan. At kami magbigay sa iyo ng kagandang loob sa iyo. Okay, tuloy tayo. At itinuro sa kanila ng lalaking yaon ang pasukan ng bayan. At ang mga anak ni Jose ay dumating at sinaktan ang bayan ng talim ng tabak. At ang lalaki, kasama ang kanyang pamilya, ay pinaalis nila. At siya ay pumunta sa mga Hiteo. Kaya't ang lahat ng mga Israelita ay nanirahan sa kanilang mga lungsod ng Kanaan na naging bayan ng Israel. At ang mga Israelita ay naglingkod sa Yahweh sa lahat ng mga araw ni Josue. At sa lahat ng mga araw ng mga matatanda na nagpahaba ng kanilang mga araw pagkatapos ni Josue. At nakakita ng dakilang gawa ni Yahweh na kanyang isinagawa para sa Israel. O yan, kita mo yung protection ni Yahweh sa mga Israelita. Basta huwag lang silang tumawag sa ibang alhayam o sa mga Diyos-Diyosan. Talagang kay Yahweh lang talaga sila. Pero pag lumihis na sila, naniwala na sa iba, ayan, magagalit si Yahweh, wala nang protection. Diyan na sila matatalo. Pero ito, talagang fit for sila kay Yahweh talaga. Okay, tuloy tayo. At ang mga matatanda ay tagapaghatol sa Israel pagkamatay ni Josue sa loob ng 17 taon.
At ang lahat ng mga matatanda ay nakipaglaban din sa mga labanan ng Israel laban sa mga Kananeo at pinalayas ni Yahweh ang mga Kananeo mula sa harap ng mga anak ni Israel upang mailagay ang mga Israelita sa kanilang lupain. At tinupad niya ang lahat ng mga salitang kanyang sinabi kina Abraham, Isaac at Jacob, at ang pangako na kanyang ipinangako na ibibigay sa kanila at sa kanilang mga anak ang lupain ng mga Kananeo. O yan. Talagang kapag si Yahweh ang mangako, hindi talaga mapako. Matupad talaga. Pero pag tao ang mangako, ay mapapako. Pero si Yahweh nangako, matupad talaga yan. Yan ang kagandahan ni Abba Yahweh. Tuloy tayo. At ibinigay ni Yahweh sa mga anak ni Israel ang buong lupain ng Kanaan, gaya ng kaniyang pinangako sa kanilang mga ninuno. At binigyan sila ni Yahweh ng kapahingahan mula sa mga nakapaligid sa kanila. At ang mga anak ni Israel ay nanirahan ng tiwasay sa kanilang mga lungsod. Purihin ang Yahweh magpakailanman, aman at aman. Magpakatatag kayo at hayaang maging matatag ang puso ninyong lahat na nagtitiwala sa Yahweh. O yan. So, talagang totally naangkin na nila ang bansang Kanaan nga naging bansang Israel. Nandoon na yung 12 tribe, nandoon na sila. That's why, sabi nila, purihin ang Yahweh magpakailanman, aman-aman. Ang yaman kasi, slang yan siya sa aman. Slang. Ang yaman, salitang slang yan sa aman. Ano ang pagkakaiba sa aman at saka sa yaman? Ang yaman kasi sa salitang Tagalog, ikaw ay maging mayaman, rich. Sa Bisaya pa, maging dato ka. Ang aman kasi, sa salitang Iloilo, pakapin. Dagdag lang. So, mas maganda gamitin ang yaman. Pero itong dalawa, wala namang problema. Ang aman, wala namang problema sa aman. Kaya lang, pakapin lang. Mas maganda ang yaman kasi yayaman ka. Oh. Kasi ang yaman ay islang, salitang islang sa aman. Sabi nila, aman, aman. Magpakatatag kayo at hayaang maging matatag ang puso ninyo ng lahat ng nagtitiwala sa Yahweh. Yan. Dito nagtapos ang Book of Jasher. Tayo'y dadako sa panalangin. Pastora Evangeline. Ikaw manalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Abba Yahweh sa mga salita na aming narinig mula sa aklat ng Jasher na aming pong tinalakay sa araw na ito. Na ito po ay nagdulot sa amin ng malawak na pagkaunawa sa iyong mga ginawa sa mga Israelita at sa patuloy na ginagawa mo sa buhay ng iyong mga anak, na ikaw ang siyang kasama namin sa lahat ng oras, sa anumang laban ng buhay. Ikaw ang siyang sumasama sa amin at nagbibigay sa amin ng tunay na pagtatagumpay. Kaya ang pagtitiwala sa iyo ay dapat lang na maghari sa aming mga puso. Nawa o aming Abba Yahweh, ang mga salitang ito na aming naririnig ay magbigay sa amin ng katatagan na magpatuloy sa pananampalataya na aming sinimulan mula sa iyo. At ito ay magamit namin sa aming pangaraw-araw na pamumuhay. Salamat o aming Abba Yahweh sa iyong pagsama sa amin at sa pagtatagumpay ng gawain ito na dahil sa iyo. Ito po ang aming dalangin in the name of Yahweh Shai. Yaman.